Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ito po muli ang inyong kamanggagawa, Brother Paul Ditose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church and this is our time in the Word. Welcome po ang bawat isa. Tayong papasalamat sa Diyos sa patuloy niyang pagsusustento sa atin sa ministeryong ito. And we know by the providence of God, ang ministeryong ito ng ating online Bible studies ay sa biyaya ng Panginoon ay ginamit niya maging ang present pandemic upang ito ho ay masimulan. At sa biyaya pa rin ng Diyos, ito ho ay nagpapatuloy. At salamat po sa bawat isa na ating hong nakakasama sa mga pag-aaral. And again, I'd like to encourage, if you have questions, if you have things na nangangailangan ng clarifications, please feel free to comment or ang uso na ngayon ay DM. Patay na yung PM, yung private message, DM na direct message. You can send me a message and we will try to answer those questions, Lord willing, at sa biyaya ho ng Panginoon. At nawa ay nagiging blessing po sa inyo at sa bawat isa sa atin ang mga pag-aaral po natin ito. Bago tayo dumako sa atin hong pagsisimula ng pag-aaral, ilang mga paalala ho muna. So Friday, we'll have our time in the Word and also our prayer meeting pagkatapos. So nahandun na ho sa ating mga group chats yung pinaka-latest na link ng ating prayer room that will be our official prayer room. At ang mga magiging ano lang ho doon ay yung members ho ng Jesus Christ Baptist Church Facebook group, dahil doon ho natin sinisimulan o ino-open yung prayer room. So if you're not yet members doon sa Facebook group, let me know para ho ma-invite po namin kayo. So makakasama namin kayo sa ating prayer meeting. And also, pag-pray ho natin ang atin hong gawain sa Sunday. And I know that's February 14 at marami ho ang mga nagpaplano. Pero sa ating mga Kristiyano, meron hong prioridad. And I hope hindi ito kailangan pagtalunan pa, hindi kailangan pag-isipan pa. It's a settled priority. At Sunday is the Lord's Day and our first date is with the Lord. And ngayon, kung magde-date kayo ni Mrs., go for it, pero unahin natin ang Panginoon na unang nagpahayag ng pagmamahal sa atin. And also the foundation of the love relationship of a husband and wife. Also, pag-pray din ho natin mga kapatid sa February 21, at ginagawa ho natin every February as a love month ay dinadaos natin ang ating Family Sunday. Usually, nandito tayo sa church, kasama ang buong pamilya, family picture taking, and print it out and give copies ho sa ating mga kapatiran. Pero ngayon, ay hindi magagawa ho yun. So I would like to encourage every members, family members dito sa JCBC to send me your family pictures sa inyong mga bahay. Pwede ho kayong medyo magbihis o naman, and then take a family picture, then send it to me and we will print it out. And we're planning to also to print out maybe a big tarpaulin dito sa church para ho kita dito ho sa ilang part ng ating home church. So pag-pray ho natin yan, and that's what we're planning for February 21. And also the preaching will be about the family or a certain aspect about the family. So pag-pray ho natin, February 21, Family Sunday. Nawa tayo ho ay pagpalain at ng Panginoon sa gawain po ngayon. For some prayer requests, pag-pray ho natin ang ating mga kapatiran na may mga karamdaman. And again, meron tayong mga kapatiran na may mga pinagdadaanan na mga problema. Nawa tayo ay maging kasangkapan ng Panginoon to give encouragement or maybe to give an ample advice, good advice, biblical advice, and much more to pray for them. Patuloy na pag-pray ang ating kamanggagawa, Brother James Montenegro. Salamat sa Panginoon, he is out of the critical state. Siya ho ay recovering at negative na ho siya sa COVID-19 as far as last week. So pag-pray ho natin na recovery niya at ng kanyang buong pamilya. Ngayon po mga kapatid, I would like to share to you a prayer request na sinabi ho sa atin ng ating kamanggagawa kahapon. Kahapon ko lang ho ito nalaman, kahapon ko lang natanggap ang kanyang prayer request. At wala hong iba kundi isa sa mga sinusuportahan natin manggagawa sa La Union, si Brother Lester John Abella. By the way, si Sister Cheryl, ang kanyang wife ay birthday ngayon, so you can send her happy birthday greeting. That would be very great.
Pero si Brother John, Lester John Abella ay nag-message sa akin kahapon ng umaga na nasumpungan na meron hong bukol sa loob sa kanyang, as I understand it correctly, sa batok. At hindi sa labas, kung hindi sa loob ng kanyang skull. Kanyang prayer request today, he should have gone under the MRI para makita yung pinaka problema, and siya ho ay sangayon sa kanyang sinabing prayer request ay kailangan i-schedule for brain or head surgery. So kailangan operahan siya sa ulo. Pag-pray ho natin ang ating kamanggagawa ito bago silang mag-asawa, na ang kanilang anak ay ilang months lang na mas bata ho sa aming anak na si Timmy. Pag-pray ho natin siya. Kung nagkakamali ng tanda, sabi niya sa akin ay around 200,000 pesos ang pinahahanda sa kanya ng doktor. So again, that will again shift less or more depende sa magiging resulta ng MRI na gagawin o ginawa sa kanya today. So let us be in prayer for Brother Lester John Abella, at siya ho ay nasumpungan na may bukol sa ulo, and that is sa loob ng bungo at hindi sa labas. So hindi lang ito sa outer skin but inside his skull, at mangangailangan daw po ng operasyon. So if we can remember him in our prayers, and one of these Sundays ay as the updates will come ay magre-raise ho tayo ng support para ho sa kanya sa kakailanganin niyang brain surgery. So ngayon sa kwento ni Brother Lester ay may Sunday talaga na hindi niya kinayang mag-preach. Sinubukan niya, tumayo siya sa harapan, pero hindi niya kaya yung pain, napakatindi ng sakit. So hindi niya nagawa. So pag-pray ho natin ang kapatid natin ito, kanyang pamilya at ang church po, Scripture Alone Baptist Church sa Balawan, La Union. At nawa ang Panginoon ay patuloy siyang ingatan, kalingain at provide ng kanilang mga pangangailangan. So those are our reminders and prayer requests. Lumapit tayo sa Panginoon at hingin natin ang kanyang tulong sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, aming dakila, makapangyarihan, perpekto, mabuti, mapagmahal, at nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw na Diyos na aming sinasamba, at Ikaw na Diyos na sa amin ay humirang, nagmahal, at nagligtas. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong mga dakilang biyaya sa amin. Pinakadakila sa lahat ay ang kaligtasan. O Panginoon, bigyan mo nawa kami ng mas malalim pa, mas malinaw pa, mas mainit pa na pagkaunawa sa kadakilang kaligtasan na ginawa mo. Tulungan mo kami na laging tumingin kay Kristo. Kunin ang aming kumpiyansa, kunin ang aming lakas, tibay, kagalakan sa katotohanan na minahal mo kami at niligtas mo kami. Ano man nangyayari sa aming paligid, oo, ano man nangyayari mismo sa aming sariling katawan, nawa ang tamis ng Ebanghelyo patuloy magbigay sa amin ng kagalakan, comfort, kapayapaan na may naghihintay sa amin, na may inihanda ka para sa amin, na mahal mo kami sa kabila ng mga pangkasalukuyan na nararanasan namin. O Panginoon, tulungan mo kami. Isa sa mga pangunahin namin kailangan, higit sa material, higit sa pisikal, ay lalo pa naming makilala ka.
lalo pa kaming lumalim sa pagkaunawa ng Ebanghelyo. And Lord, we do pray para sa aming mga kapatiran na dumadaan sa mga pagsubok. Alam mo po kung sino sila. Mga pamilya na kung saan nandoon ang problema, pangangailangan, karamdaman. Alam namin, ikaw ang nakakaalam at alam namin na hindi darating ang mga ito kung hindi sang-ayon sa iyong kapahintulutan. At kung ito'y pinahintulutan mo, naroon ang iyong layunin na ikaw ay patuloy na kumikilos at ginagawa mo ang sang-ayon sa iyong kalooban. Kagaya ng amin na pag-aralan na nakaraang linggo, tulungan mo kami na nawa sa pagsubok ng aming pananampalataya ay masumpungan mo na kami ay lalong tumatatag. Mapatunayan sa mga pagsubok na ito ng aming pananampalataya sa iyo ay tunay at lalo pang maging matibay. Lord, inaalala namin sa iyo ang aming kapatid na si Brother James Montenegro. Salamat po sa iyong habag sa kanya. Nawa sa kanyang recovery ay lalo itong maging mainam, mabilis, maayos. Lord, we also remember to you our brother and co-laborer, ang iyong anak, naglilingkod sa La Union, si Brother Lester John Abelia. O Panginoon, maawa ka po. Maawa ka po. Sa bawat kirot, sa bawat sakit, maawa ka po sa kanya. Maging sa bigat na daladala sa kaisipan at emosyon, hindi lamang siya, kundi maging ng kanyang may bahay, maawa ka po. Kanilang iglesia, kanyang pamilya, maawa ka po. Lord, alam namin na bago pa tumubo ang bukol na ito, ay ikaw ang nakakaalam. At hindi rin tututubo kung hindi sa iyong kapahintulutan. Kalingain mo po. Nawa, O Diyos, ang iyong kapayapaan na hindi kayang sairin ng kaisipan ng tao at hindi kayang ibigay ng sanlibutang ito. Ang siyang humawak sa puso at kaisipan ng aming kapatid na si Brother Lester. Provide mo po na ba ang pangangailangan? Bigyan mo ng husay ang mga doktor. Kahabagan mo po. Kahabagan mo po ang iyong lingkod. At Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Kailangan namin ang iyong pagtuturo, ang iyong liwanag. Ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay at sa aming pag-aaral na ito. Lahat ang tidalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So muli ho, magandang gabi sa bawat isa. And as we usually do, let us begin in a certain passage na magbibigay sa atin ng reminder ng kahalagahan ng ating pag-aaral. And Lord willing, this will be, if not the last, one of the last lessons na meron ho tayo about marks of a true saving faith. Marka ng tunay na nagliligtas na pananampalataya. And let's go to 1 John. Okay po ba? 1 John chapter 5. So open our Bibles please to 1 John chapter 5, and we will be reading a familiar passage, familiar verse number 13. 1 John chapter 5 verse 13. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know ye have eternal life, and that ye may believe on the Son of the Son of in the name of the Son of God. So ang punto ho na nais ko lang ho na bigyan diin, kaya natin binasa ang passage nito. Again, we are studying about marks of a true saving faith, or to put it in a question way, how can I know that I am saved? And sa pagsunod natin sa utos ng salita ng Diyos na examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves, saan natin titingnan? Ano ang ating magiging basihan? I submit, and we have looked at it
last time sa ating time in the Word last Friday ay ang sabi ni John sa verse na ito, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, that ye may be assured of that ye have eternal life." So the point na gusto ko lang hong bigyan pansin muli ay ito, ang ating basihan para magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan at lumago at lumalim dito ay walang iba kung hindi ang nakasulat sa salita ng Panginoon. We go to what is written, hindi to what we feel, not to what we experience, no? We go to what is written. Merong mga tao na nagsasabing Kristiyano, ang kanilang basehan ay yung kanilang experience. Naranasan ko, kakaiba talaga. Yung damdamin na meron ako nung time na yon, talagang umiiyak ako. Okay, salamat sa Panginoon. Maganda kung nandoon yung karanasan mo na yon. Pero ang ating basis, at sinabi ni Apostle John na basis ng assurance ng mga Kristiyano is what is written. And primarily what he has written in the book of 1 John. At ito ho ang atin hong bigyang pansin at patuloy na binibigyang diin ang ating pasihan at kuhanan ng pamantayan ng pagiging tunay na mananampalataya ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang katangian ng isang tunay na Kristiyano? Ano ba ang itsura? Ano ba ang mga marka ng tunay na anak ng Diyos? At yun ho ang ating patuloy na tinitignan sa atin hong mga nakaraan na pag-aaral. So atin ho munang reviewin at mabilis nating tingnan at paalalahanan natin ang ating mga sarili sa ating mga napag-aralan na. Number 1, there must be genuine faith in the true gospel. Tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo. Number 2, there will be a change. There's a changed heart. To put it short, there is a changed heart. Merong binagong puso. Una, may pagmamahal sa Diyos. Again, it is very plain in the scripture, pag Kristiyano, mahal ang Diyos. Pag hindi mahal ang Diyos, hindi Kristiyano. That's plain as night and day sa salita ng Panginoon. Number 3, there will be a change in the heart. There will be a love for the brethren. May pagmamahal sa kapatiran. And again, pag hindi mahal ang kapatiran, wala sa kanya ang Panginoon. Yun ang sabi ni Juan. Number 4, there is a change in the believer's life. May pagbabago ng buhay or may proseso ng pagbabago sa buhay. At ang tawag dyan ay sanctification. Practically, magkakaroon ng pagbabago sa lakad kung paano namumuhay ang isang Kristiyano. Romans 8 verse 1, who walk not after the flesh, but after the Spirit. And that is a description of a true saved person. Sabi, next, there will be a change in the believer's relationship with the Word. May bagong relasyon sa salita ng Diyos. Siya ngayon ay alipid na nagpapailalim sa salita ng Panginoon. And then next, there will be a change in the believer's relationship with the world. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. And that love of the Father is the saving love of the Father. That means kung isang tao ay nagmamahal sa sanlibutan ito at mga bagay sa sanlibutan ito na laban sa Panginoon, hindi siya tunay na mananampalataya. Next, pang-7, there will be a change in the believers. Pang-8, there will be fellowship with other believers. At tingnan natin yan sa salita ng Panginoon. In many passages, ang larawan ng buhay Kristiyano ay hindi nakabukod. Okay? Ang larawan ng buhay Kristiyano sa Biblia ay hindi Jesus and me. It is Jesus and me and the community of believers. Ano? Primarily in the context of the local church and generally to all believers. We have communion, we have fellowship. Tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesu Kristo. And number 9, dito tayo medyo nagtatagal at hinatin natin to sa dalawa. There will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. If remember, pag ang isang tao ito ay na Kristiyano, siya ay tinatahanan ng banal na Espiritu at ang nakatahang banal na Espiritu, hindi siya dormant, hindi siya inactive, siya ay aktibo. At
ang tunay na Kristiyano, makikita sa kanyang buhay ang tumitinding gawa ng banal na Espiritu. So ito yung sa dalawang direksyon. Number 1, patungo sa kabanalan. The works of the Spirit are love, joy, peace, long-suffering, and so on. Galatians chapter 5, verse number 22 and 23. At ito yung gagawin, ito yung lalabas. At isa nga ho sa mga mahalagang pinunto natin dito, these are godly attitudes that will lead to godly living. So una muna ay yung panloob, and then makikita ito sa panlabas. At ang assumption doon na makikita natin, ang implication na ito, if there are godly attitudes, which is the work of the Holy Spirit, hindi nito gagawin yung works of the flesh, which is doon sa Galatians chapter 5, verse 18, 19, and 20. So makikita ho natin na handun ang banal na Espiritu at siya'y gumagawa sa buhay ng Kristiyano. And again, take note, if you remember, it is a process, the process of sanctification. A Christian, a true believer, grows. And mismo doon sa ating punto, tumitindi, increasing manifestation of the work of the Spirit. Then, pinapag-aralan natin pang kasalukuyan ay ito, yun namang kabilang punto. So, hindi lamang siya pabanal ng pabanal, that is, nakikita yung kabanalan sa kanyang buhay, kundi yung kanyang kasalanan naman ay paunti ng paunti or nandoon sa proseso ng pagpatay sa nakatahang kasalanan. Ang gawa ng banal na Espiritu ay makikita sa buhay ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng pagpatay sa mga nakatahan pang kasalanan. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 13 ay ito, "For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." So dito ho ipinako ni Pablo. Ano ba ang itsura ng led by the Spirit? Again, hindi nanginginig, hindi bumubula ang bibig, hindi kung ano-anong tunog ang lumalabas. Kung hindi, the Spirit leads a person to war against the sin, against indwelling sin. And the Spirit works in the life of the person to bring about the fruit ng banal na Espiritu. So we are now looking at practical steps how to kill sin. And sana ho, ito ay helpful sa inyo kung paano ito ay helpful sa akin. Paalala sa bawat isa sa atin na tayo ay patuloy sa buhay na ito habang tayo ay humihinga sa lupang katawang ito na apektado ng kasalanan, we will be battling sin. At totoo ang sinabi ng isang mangangaral, ang Kristiyano paunti ng paunti ang kasalanan. Pero ang kanya naman ding puso ay pamuhi ng pamuhi sa kasalanan. Nakukuha niyo ang ibig sabihin? So kahit na paunti ng paunti ang kasalanan ng isang Kristiyano, ito naman ay patindi ng patindi sa kanyang mga mata. Kahit nakakaunti, ganun pa rin yung galit. So, there will be, as we live in this life, in this side of eternity, ika nga, ay nandun magpapatuloy ang ating pagkamuhi at pakikipaglaban sa kasalanan. So, practical steps. Number 1, we kill sin by admitting and identifying. Kailangan nating aminin at sa biyaya ng Panginoon, i-identify specific indwelling sins. Hindi lang basta general Lord, I want to kill sin. Tapos no. Identify those sin. Is it pride? Or kung ito'y pride, saan to nagma-manifest? Is it the sin of laziness? Is it lying? Again, ang Kristiyano ay nag-i-struggle. Is it lust? Is it pornography? Is it doubt or anxiousness? Again, these are sins na nakatahan pa sa atin, and we must admit and identify. Ika nga ay parang sniper ay talagang sisipatin ang partikular na kasalanan at aatakihin ito sa biyaya ng Panginoon. Number 2, we kill sin only by the power of God. Sabi nga ni Pablo, if we through the Spirit
do mortify the deeds of the body. So, hindi sa pamamagitan ng mga physical na bagay, hindi yung mga hakbang na ginagawa natin, kung hindi ang kapangyarihan mula sa Panginoon. Yes, yung mga hakbang, yung mga disciplines na pwede natin gawin, they part yun, pero all of those disciplines will even lead to another sin kung hindi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. What do I mean? If you try to kill sin by the power of the flesh, it will produce pride. Magiging mapagmalaki ka. Or ang dating mo ay legalism. Ay dahil nagawa mo ang mga bagay na ito, dahil hindi mo sinusuot ito, dahil hindi mo sinasabi ito, dahil ganito kalaki yung Bible mo, ayun yung pangpatay mo sa kasalanan, it will lead to pride and hypocrisy. So, it is through the power of the Holy Spirit. We must keep ourselves dependent upon God in the duty of mortification. Kailangan natin panatilihin ang ating sarili nakaasa, nakadepende sa Diyos. Number 3, we kill sin through the application of the gospel of Jesus Christ to our daily lives. Kailangan nating i-apply ang ebanghelyo sa ating mga sarili araw-araw. Sabi ho ni Pablo sa Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So yung kanyang pamamanhik sa mga mananampalataya to live a sanctified life, to live a holy life, ay tinungtong niya sa mga kahabagan ng Diyos. And in context, those are the saving mercies of God, yung pagliligtas, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. And when Paul wrote to the Philippians, ang sabi niya sa Philippians 1:27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ang sabi ni Pablo, yung pamumuhay nyo, gawing nawa ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo. So again, andoon ang ebanghelyo. We must apply the gospel to our lives every day. Number 4, we kill sin by the sword of the Spirit. Walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Thy word have I hid in my heart. Sabi ng Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against Thee. Again, paalala, hindi bilang agimat, hindi ibig sabihin matulog ka nang gawin mong ilagay mo sa ilalim ng unan mo ang Bible at hindi yun. Kailangan mo ay basahin, pag-aralan, isaulo at kagaya ho nung ating nakita, the bridge between knowing and applying is meditating. Pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Ibabad natin sa ating mga kaisipan ang mga katotohanan ng Diyos. Number 5, we kill sin by intentionally and continually resisting it. There must be. It is not a let go and let God. No, there must be a resistance, a continual resistance, intentional resistance. Ang sabi ho ni James, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Tingnan natin ang ilang mga practical na paraan how to resist. Number 1, cultivate enmity with sin. Lalo mo pang i-develop yung galit sa kasalanan. Meditate how dangerous, how destructful sin is. Pagbulay-bulayan mo kung gaano kadelikado, kung gaano nakakawasak, nakakasira. Hindi mo kailangan lumayo. Look at your own life. Look at your family. Anong nagiging epekto ng kasalanan? And finally, ang sabi ni James, sin when it is finished, bring it forth death. So, develop enmity. Letter B, refuse to be bullied by its deceits. Nandun yung panloloko, nandun yung matatamis na bulong ng kasalanan, atin hong labanan ito sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos. Letter C, choke the life out of it. Sakalin natin. Huwag natin pahingahin. Huwag natin ibigay, o kumbaga sa apoy, huwag natin gatungan, huwag natin buhusan ng gasolina, kundi alisin natin yung mga nagpapaalab nito. Ang sabi ni Pablo, Romans 13:14, but put ye on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to fulfill the lusts thereof. Huwag ibigay.
And tignan natin yung ilang mga practical applications nito. Again, iba't iba. Mayroong mga triggers, mayroong mga nag-i-spark, nagdudulot sa atin para matukso sa kasalanan. And there are outward triggers na kailangan nating iwasan, na kailangan nating layuan. It might be kung ikaw ay isang empleyado at natutukso ka sa isang katrabaho mo pero ikaw ay may asawa, dahil simulan mong dumistansya, simulan mong layuan. Sabi nga ho ng tatay ko, kung sakaling ikaw ay may kahinaan sa alak, wag ka nang magtambay-tambay doon sa may mga umiinom. Baka mamaya naghihintay kang matagayan ka at gawin mo lang excuse, well, di ako makaiwas, sorry. Pero hintayin mo, you lingered there. No, layuan na natin ito. If you find yourself na andoon ang kahinaan mo pagdating sa babae, try na talagang iwasan, alayuin anuman yung mga bagay na maaari nag-i-stimulate ng mga sexual or hindi tamang sexual desires. So choke it, labanan ito, make no provision for the flesh. Again, that is not literal flesh na wag mong pakainin, kundi yung mga works of the flesh kailangan natin na bantayan at huwag itong ibigay. Well, meron lang din akong gustuhong, hindi ko na point out last time na sa ating pag-aaral, pero gusto ko bigyan natin ng pansin ngayong gabi. Sa Ephesians chapter 4, buksan lang ho natin. Ephesians chapter 4, and the verse is verse 26. And many of us knows this verse. Ephesians chapter 4, verse 26. Ang sabi ni Pablo, "Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath." At paulit-ulit natin sinasabi sa church, anger is not sin. Ang Diyos ay nagagalit. Okay? Anger itself, it's not sin. Pero nun yung paalala, be ye angry and sin not. Ang mali sa iba, akala nila ang pagiging galit, lisensya na para gumawa ng mali. Hindi yun tama. Ang utos ng salita po ng Diyos, okay, magalit ka na may tamang rason, pero huwag kang magkakasala. At ang paggawa ng kasalanan dahil sa iyong galit ay kailanman hindi excuse. Pero merong sinabi din si Pablo na gusto ko bigyan natin ng pansin. Sabi niya, let not the sun go down upon your wrath. Hindi ibig sabihin para masulit. I know it was given as a joke, pero ang sabi ng pastor, well, kung magalit ka na alas 6 ng umaga, pagbukang liwayway, para meron kang 12 oras na galit. And then bago lumubog ang araw, huwag ka na magalit. Well, hindi ito nagsasabi ng literal. Let not the sun go down upon your wrath. The point is this, do not let it to be prolonged. Huwag nating hayaan na magtagal ang galit sa ating puso at isipan. Huwag nating hayaan na matagal na nakatanim ang galit. At ang sabi ni Pablo ito, verse number 27. So, let's natin ulit sa verse 26. Let not the sun go down upon your wrath. Verse 27. Neither give place to the devil. Huwag mong hayaan na magtagal ang galit. Huwag mong hayaan, huwag kang magbigay ng puwang sa dyablo. And what is the point there? Ang pagpapatagal ng puot, ng galit. Remember, ang galit ay hindi in itself ay kasalanan. Pero ang pagpapatagal ng galit sa puso, sa isip, sa damdamin, ay pagbibigay ng puwang sa dyablo na makakilos siya sa buhay ng Kristiyano at ito ay magdulot na makagawa ng kasalanan, makapagsabi ng kasalanan, or makaisip ng kasalanan dahil doon sa galit. So again, let us be very watchful na maaaring ang isang bagay, and ito yung gusto kong puntuhin kaya natin binigyan ito, maaaring ang isang bagay in itself ay hindi masama. Pero ang matagal na exposure, ang pagpapaluwat nito sa ating kaisipan, sa ating damdamin ay maaaring magbigay ng puwang sa dyablo upang makakilos siya at makatukso siya at mahulog tayo sa kanyang mga
panukso sa kasalanan. So, again, watch this principle na maaaring pag-pray natin, Lord, meron bang ganun sa akin? Hindi naman kasalanan, pero itatagal ko, maaaring telebisyon. Hindi, wala naman, thou shalt not watch television. Second Opinion, chapter 2. No, hindi masamang manood ng TV, pero ang matagal na exposure, lalo na kung may mga bagay na pinapakita na maaaring maging tukso sa iyo, baka ito'y magbigay ng puwang sa diablo upang magpasok ng kasalanan o ng tukso. So, bantayan natin. We must choke. Make no provision for the flesh. Nang sabi ng salita ng Panginoon. Thirdly, resist the lies of sin by the truth of God. Ating tanggihan. I-resist. How do we resist the devil? Well, andun yung mga tukso ni Satanas. Andun yung mga bulong niya. Andun yung mga paano niya na, well, hindi ka mamamatay. Kagaya na sinabi niya kay Eva. Doon yung mga pagtitwist niya ng salita ng Panginoon. Doon yung pagpapatamis niya sa kasalanan. How do we resist? Well, we resist by the Word of God, by the truth of God. Number one example is none other than our Lord Jesus Christ. Dumating ang diablo, tinutukso siya, and by the way, ang gamit ng diablo sa panukso ay Bible din. Mag-ingat ho tayo. At mayroong mga tao na gumagamit ng salita ng Diyos to give license to their sins. So mag-ingat po tayo. Nandito ang katotohanan na ang Panginoong Jesus, niresist niya ang tukso na yun ng kaaway sa pamagitan ng salita ng Diyos. And hindi rin ito, gusto kong mag-ingat ho tayo, huwag tayong mahulog sa tila baga parang mala-agimat at mala sakramentong paraan ng paggamit ng Biblia. What do I mean? May mga tao ang kaisipan, basta nag-sign up the cross ka, ay aalis na ang kaaway. Well, meron naman mga Kristiyano, basta ang iniisip na basta nagbasa ka ng Bible, ay aalis na rin ang kaaway. Pero ang mahalaga ay yung katotohanan. Yung katotohanan ng salita ng Diyos, yun ang ipanglalaban natin doon sa mga tukso ng kaaway. Yun ang ipangpapatay natin sa hila ng kasalanan. Buksan lang natin sa Romans chapter 6. Dito na makikita ho natin na sa buhay ng isang totoong ligtas, meron pa ring struggle, pero maaaring magpagkaroon ng pagtatagumpay sa kasalanan. At saan ito itinungtong ni Pablo? Simulan natin sa verse 1. Okay? Romans chapter 6 verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So again, yung mga nagpaparatang na by faith lang, di kung ligtas ka na by faith, di pwede ka nang, again, bring them to Romans chapter 6 at it will negate yung ganong kaisipan. Hindi ganon ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ang sabi pa nga ni Apostle Pablo, God forbid, wag namang mangyari, hindi po pwede yan. It's unthinkable sa isang Kristiyano na magpatuloy siya sa kasalanan. Number 3, verse 3, sabi, know ye not. Doon pa lang may clue na tayo. Saan dinala ni Pablo ang mga reader ng Romans? Know ye not? It concerns to what they know. The truth that they know. Ang sabi niya, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. And that likewise, as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. So, again, saan dinala ni Pablo ang mga Kristiyano? In the truth of the gospel of Christ's death and resurrection, at dun niya itinungtong yung katotohanan na hindi na dapat magpatuloy sa kasalanan ang mga tunay na mananampalataya. And then, pagdating sa verse 6, knowing this,
Knowing this, again, the truth that we know. Ang sabi niya, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Pagdating, talong tayo, verse 9, ang sabi ni Pablo, knowing that. Papasin niyo ho, sabi niya, know ye not? Knowing this? Knowing that? At again, ang tinatalakay dito ay yung kasalanan. Ang sabi ni Pablo sa verse 9, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, for in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. So how will we battle sin? Kapag ang lakas nung bulong, ang tamis nung kasinungalingan, we go to what we know that is true. We go back to the gospel, the truth of the gospel, yung implikasyon ng katotohanan ng ebanghelyo sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. So again, we resist the lies of sin by the truth of God. Just a reminder, not by how we feel. And this is the danger kapag ang Christianity is just feeling Christianity. Christianity based on feelings. I feel ko si Lord, feel ko si Lord. At meron mga totoo mananampalataya na nahuhulog sa ganun. Ang after nila lagi ay yung feelings. Ay, gusto ko talaga sa church kasi feel. Again, I'm not saying na walang puwang ang damdamin sa buhay pananampalataya. The Bible is full of emotions, but nevertheless, hindi ito ang tungtungan. Paano kung yung feelings mo, feel mo yung kasalanan? Yari na kung nakatungtong sa emosyon ang iyong pananampalataya o mga desisyon. Ang damdamin, ang emosyon ay nagbabago, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Kaya ang pinakamatibay na tungtungan at pinakamabisang panlaban sa kasalanan ay hindi yung damdamin kung hindi ang katotohanan. And on the side note, ito dapat ay maging paalala sa bawat mga mangangaral. Kagaya ko, na ang pangunahin na layunin sa pangangaral ng salita ng Diyos ay ipakita, ipaunawa ang katotohanan ng Panginoon at hindi manipulahin ang damdamin ng mga tagapakinig. O maraming mga tumatayo sa harapan, dun sila eksperto. Manipulahin ng damdamin, patawanin, paiyakin, at gagawin nila ang lahat para mamanipula ang damdamin at mga tao'y gagawa ng desisyon. Pero pagkatapos ng ilang panahon, ang damdamin na ito ay nagbabago. Pero ang hindi magbabago ay yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya si Pablo, saan siya pumunta, hindi niya sinabing, feeling this. No, knowing this. Resist the temptations of sin, the pull of sin, by the truth of God. So we go to what we know. It's nakatotohanan ng salita ng Panginoon. Ito ang pinakamabisang panlaban. So I would like to challenge the believers na we must know more. We must go deeper. Kung tayo ay nagnanasa ng mas banal na pamumuhay, ay hindi ito patibayan lang ng loob, patindihan ng dibdib laban sa kasalanan. We must dig down deeper sa atin hong pagkaalam sa katotohanan ng Panginoon, at itong mga katotohanan ito ang patuloy na maghahawak sa atin, magbibigay lakas sa atin para labanan ang tukso. Well, number 6 sa pagpatay sa kasalanan. Again, these are just some practical na mga bagay sa pag-resist sa kasalanan. Number 6, we kill sin by godly discipline of the mind. We kill sin by the godly discipline of the mind. At medyo nandun na rin yung tono nito doon sa nakaraang pinunto natin. Dapat yung katotohanan ng salita ng Diyos.
nire-resist natin ito sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Therefore, dapat ay laman ng ating kaisipan ang mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Well, merong nagsabi at ito'y binibigay kinakount kay Stephen Covey ang kasabihan na ito. So a thought, reap an action. So an action, reap a habit. So a habit, reap a character. So a character, reap a destiny. The point being, there is yung destiny nagsimula sa thought. Ito ho ay nagpapakita na may consequence yung ating mga iniisip, kung ano yung laman ng ating kaisipan. Now, hindi lang ito sa philosophy, kung hindi ito'y malinaw din sa salita ng Panginoon. Kailangan nating bigyang atensyon ang nilalaman ng ating mga kaisipan. Maraming mga tao, ang kanilang binibigyan ng atensyon at binabantayan ay yung ginagawa lamang nila. And therefore, madalas natin naririnig sa mga tao, sa kanilang self-righteousness, ay wala naman akong ginagawang masama. Okay, wala kang ginagawa, pero kamusta ang isip? Kamusta ang puso? At nakikita natin na hindi lamang yung gawa ng kamay, kundi maging yung nasa ng puso't kaisipan ay tinitignan ng ating Panginoon. At kung titignan ho natin sa salita ng Diyos, ang labanan sa kasalanan, ang pakikipaglaban sa kasalanan ay primarily ay nasa kaisipan, nasa ating pag-iisip. Now, sa Bible ho, again, in the language of the Bible, ang kaisipan ng tao ay hindi nilalagay kadalasan sa isip. Actually, mababasa natin sa Bible more on bowels, yun yung emotion. Pero pagdating sa kaisipan, madalas na inilalagay ito, ang ginagamit na salita ay hindi brain or mind, kung hindi heart. Kaya madalas sa Bible, when we look at passages concerning the heart, and let us be very careful to not to interpret it agad na emotion. Sa panahon natin ngayon, madalas ang heart ang gamit ay emosyon, pero sa Biblia, madalas ang gamit ng heart is our thinking. Isa sa mga madaling makita ito, buksan din sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. So just makita niyo ho yung ibig kong sabihin. Matthew chapter 9 and verse number 3. Matthew chapter 9 verse 3. Dito ho may pinagaling ang ating Panginoong Kristo at ang reaksyon ng mga tao, he blasphemed kasi sabi ni Jesus, your sins be forgiven thee. Nagpatawad ng kasalanan si Jesus. That's the preceding verses. Ngayon, ang sabi ng mga tao, o sabi particularly ng mga Pariseo, verse 3, and behold, certain of the scribes said within themselves, this man blasphemeth. Dahil nga nagpatawad si Jesus. Anong tugon ni Jesus? Verse 4. And Jesus, knowing their thoughts, said, wherefore think ye evil in your minds? No, in your hearts. Think ye evil in your hearts. So, ang punto ko lang ho, kaya natin tinitingnan ito is, ang gamit ng Bible in many places, sa pagdating sa thinking, sa ating thought life, ay hindi ito nilalagay sa mind, kundi ito ay sa heart. Ganun ang lengguwahe ng Biblia. So with that, pag binasa natin yung ibang mga verses na nahandun yung heart, makikita natin yung ibig sabihin nito. Halimbawa na lamang po ay sa Luke chapter 6 verse 45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasures of his heart bringeth forth that which is evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So makikita natin dito, hindi ito yung heart na emotion lamang, kundi out of the abundance of the heart, kung ano yung mayaman sa kanyang kaisipan, ano yung laging niyang isip, ano yung laging laman ng kanyang pag-iisip, ano yung laging tumatakbo, parood parito sa kanyang kaisipan, iyon ang lumalabas sa kanyang bibig. Ano yung nangingibabaw sa kanyang kaisipan? Yun ang maririnig mo sa kanya. And by the way, this is very much related doon sa ating pinunto minsan na meditation ay kailangan. Sapagkat sa meditation, ang madalas mong ilalaman sa kaisipan ay ang mga salita ng Panginoon. Isa sa mga problems nga ho natin ay madalas binabantayan natin ang ating mga aksyon pero hindi natin binabantayan ang gawa
o ang mga binabantayan natin ang mga gawa ng ating mga kamay, ang ating mga aksyon, pero hindi at madalas nating pinapabayaan ang mga laman ng ating mga kaisipan. Nadaya natin ang ating sarili sa pag-iisip na okay lang isipin ko to, wala namang nagagawang masama. That is very wrong. And have we forgotten na nalalaman ng Diyos ang nilalaman ng ating mga kaisipan? Ingatan ho natin ito. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon ay we must keep our hearts with all diligence. Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. That word keep meaning to guard. We must guard our thought life. Bantayan natin ano ba yung pumapasok, ano ba yung laging laman ng ating mga kaisipan. Ano ba ito? And we must be vigilant. Kailangan nating maging mapagbantay. Why? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, for out of it are the issues of life. Yung mga issue, yung mga gawa, yung mga nangyayari, galing doon. Bago lumabas sa bibig natin ang salita, bago ginawa ng ating kamay, ito muna ay dumaan sa ating majority ay dumaan sa ating kaisipan. Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 5? For they that are after the flesh do what? Do feel? No, do mind the things of the flesh. Yun daw mga sa laman at ang context ng Romans 8 sa mga laman na yun ay yung mga hindi ligtas, they mind the things of the flesh. Ito yung laman lagi ng kanilang kaisipan. Ito yung nagtutulak sa kanila. Ito yung driving force ng buhay nila. Ito lagi yung kanilang binibigyang pansin. They do mind the things that are in the flesh or of the flesh. But they that are of the Spirit or after the Spirit, and by application, mind the things of the Spirit. Yung mga spiritual na bagay, binibigyang pansin, pinag-iisipan. Again, nabubuhay sa mundong ito na nakatingin at nakatuon ng kaisipan sa mga eternal, spiritual na bagay o bagay patungkol kay Kristo. So, ang punto ay ito, our thinking matters. Actually, sa pakikipaglaban sa kasalanan, sa pagpatay sa kasalanan, napakahalaga ng ating kaisa. I remember seeing a book, hindi ko nabasa, nakalimutan ko na kung sinong author, pero ang title ng book is The Battlefield of Our Minds. Ang battlefield, actually pagdating sa kasalanan, pagdating sa temptation, ang battlefield ay hindi feelings, kung hindi ang ating kaisipan. There must be, in our killing of our indwelling sins, there must be discipline or godly discipline of the mind. That adjective is very important. Makadiyos na disiplina. Pero mga tao disiplinado pero hindi makadiyos ang kanilang disiplina. Godly discipline of the mind. Sabi ni Pablo, again going back to Romans chapter 6 verse 11, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey in the lust thereof. So naririto ang sabi ni Pablo, reckon ye yourselves, ituring nyo ang inyong mga sarili. At saan manggagaling yun? Saan nagsisimula yun? Hindi sa damdamin, kung hindi sa kaisipan. Lagi nating ipaalala, laging maging laman ng ating mga kaisipan, bilang mga Kristiyano, tayo ay patay na sa kasalanan. Laging laman ng ating kaisipan dapat ang katotohanan ito. Disiplinahin natin yung ating mga sarili. Sanayin natin yung ating mga sarili na ang katotohanan ito ay ipaalala natin lagi at isipin natin lagi. So, hindi lang ito basta positive thinking.
Christian thinking is not merely being optimistic. Meron ho mga tao na nauhulog sa ganong kaisipan. Basta positive ka lang, positive lang lagi, positive lang lagi. No, not positive lang lagi, kung hindi truth lang lagi. Scriptural truth lang lagi ang bigyan natin ng puwang at bigyan natin ng halaga sa ating mga kaisipan. Again, going back sa Romans chapter 12, ang sabi ho ni Pablo ay ito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is a reasonable service. And then sa verse number 2, ang sabi niya, and be not conformed unto this world, but be ye transformed. How will we be transformed? By the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That word renewing means a reconstruction of the mind, an overhaul of the mind. Magkakaroon ng pagbabago. Well, paano ito babaguhin? Well, walang iba kundi sa pag-i-input. May kasabihan ho sa computer ay GIGO. Garbage in, garbage out. Pag nag-input ka ng masamang software o command sa pangit din. Pag naman nag-print ka ng picture, pinrint mo yung drawing mo, nag-print nilabas hindi mo pwedeng sisihin yung printer kung hindi ikaw na nag-drawing. Again, garbage in, garbage out. At ganun din naman sa ating kaisipan. We must not put garbage, we must not provide the things of the flesh, make no provision for the flesh, pero hindi dapat punuin natin ng mga makadiyos na bagay. And that is the command ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo sa mga taga Philippi. Ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. And that is an imperative. Yun yung utos. Think on these things. God is commanding our thinking. Inuutosan ng Diyos. Not just our actions. At minsan satisfied tayo. Okay, wala akong ginawang masama. Okay. At ang inuutosan, isama sa inuutosan ng Diyos ay yung ating kaisipan. So let us pause for a while and think about what we thought about. Pag-isipan natin, itong buong maghapon na to, ano yung mga naging laman ng isip ko? Ano yung hinayaan kong mamayani sa aking kaisipan? Ano yung hinayaan kong mga thought na talagang magpabalik-balik? Ano yung binuro ko? Alin yung nilaga kong matagal? Alin yung binabad kong matagal na mga kaisipan sa aking isip? Again, I'm not saying na meron tayo mga kapatiran na mga businessman, mga empleyado, yes, o ma-occupied tayo sa mahabang panahon ng trabaho o ng negosyo, and that is well and good. And isa sa mga pwede nating gawin doon ay think, ang sabi nga ng Ephesians chapter 6, na nagtatrabaho tayo para sa Panginoon, hindi lang para sa tao, hindi lang para sa negosyo o para sa pera, kundi para sa Panginoon. Again, we must fill our minds with godly things. Think on these things. So, isa sa mga pangunahin nating babantayan sa pakikipaglaban natin sa kasalanan at sa pagpatay natin sa kasalanan. Remember, bago natin gawin ang kasalanan, dumaan muna ito sa kaisipan. Kaya bago pa man din dumating sa paggawa, sa kaisipan pa lang natin, sa biyaya ng Diyos, ay patayin na natin ang kasalanan. Going back sa Romans chapter 6, saan dinala lagi ni Pablo? Knowing this, knowing that, this biblical truths, mga katotohanan ng Panginoon, yun ay dapat laman-laman ng ating kaisipan. We kill sin by a disciplined
godly thinking. Disiplinadong makadiyos na pag-iisip. Nawa tulungan tayo ng Panginoon na maging mapagbantay. Hindi lang sa ating ginagawa, kundi maging sa ating mga iniisip. Tandaan niyo ho, pwedeng walang makita ang taong quote-unquote masama sa ginagawa natin o sa sinasabi natin. Pero sa isip natin, alam mo natin lahat yan. Alam natin lahat yan. Alam na ng mga young people yan. Habang ginagawa mo yung inuutos sa'yo, yung isip mo nagre-rebelde. Oo, bantayan ho natin ang ating kaisipan. Keep your hearts with all diligence, for out of it are the issues of life. Let us kill sin by a godly discipline of our minds. Nawa, mga bagay ho na ito ay patuloy nating gamitin, gawin, i-apply. Let us not be just hearers of the word, but doers. Sa biyaya ng Panginoon ay maging tulong sa atin sa pakikipaglaban sa kasalanan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka at pinasasalamatan ka sa mga paalala mong ito. O tunay, Panginoon, wala sa aming makakapagsabi na hindi kami nagkukulang. Kung kami ay magiging tapat, kailangan naming aminin na handoon ang madalas namin na pagkukulang sa pagdidisiplina sa aming kaisipan. Oo, maaaring sinasatisfy namin ang aming sarili na nagrarason kami o wala namang kaming ginagawang masama. Pero Panginoon, kulang na kulang kami sa pagdidisiplina ng aming mga kaisipan. Kulang kami sa pagsunod sa utos mo na punuin ang aming mga isip ng mga makadiyos na bagay. Malinis, banal, maganda, matuwid, mabuti. Na ito ang aming pagtuunan ng aming mga pag-iisip. Tulungan mo kaming maging mapagbantay, O Diyos, at sa aming patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan. Nawa, Panginoon, Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng lakas. Tuloy mo kaming tulungan na umasa sa iyo at hindi sa aming mga sariling mga kaparaanan o gawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging tumingin sa krus ni Kristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalong maging masipag sa iyong salita. O Panginoon, muli, sa iyo kami umaasa, sapagkat hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Ang amin pong hinihiling, at Ikaw po patuloy na kumilos. Natunay nga na aming siyasatin ang aming mga sarili. Makita ang tunay na kalagayan namin sa iyong harapan. Lord, nawa, gamitin mo mga pag-aaral na ito para i-expose. Kung meron mang mga hindi tunay na ligtas, makita nila ang kanilang sitwasyon ay delikado. Sila ay patungo sa parusa. At nawa, O Panginoon, sa biyaya mo ay makita rin nila na si Jesus lamang ang kanilang pag-asa. Walang ibang paraan para mapatawad. Walang ibang paraan para mabihisan ng perpektong katuwiran kung hindi si Jesus lamang. At sa iyong mga anak, sa aming mga mananampalataya, nawa, O Diyos, ang proseso ng kabanalan ay patuloy kami magsumikap dito. Pagpatay sa kasalanan, ay patuloy kaming maging masipag. Sa kabanalan, ay patuloy kaming maging mainit. At lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin hinihiling. Maging ang iyong pag-iingat sa aming mga kapatiran, hindi lamang sa pisikal. Ingatan mo kami mula sa kasalanan, nilayo mo kami sa tukso. And then, Panginoon, we remember to you, Virgins Montenegro. Hindi mo siya ng mabilis na paggaling, recovery. And I ask for your mercy para kay Brother Lester John Adele.
hawakan mo po at tulungan sila. Muli, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang lahat ng ito. At alam namin na dinirinig mo kami sa ngayon sa iyong kalooban dahil may namamagitan sa amin. At lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Nawa, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy nating punuin ang ating kaisipan ng mga bagay patungkol sa Panginoon, katotohanan ng Diyos. Patuloy tayong makipaglaban sa kasalanan. Patuloy nawa tayong ingatan ng Diyos at gamitin para sa Kanyang kapurihan. God bless po. Magandang gabi. Ingat po tayo lagi.